So yun ho, magandang araw mga ka-idol. Samahan nyo ako, gagawa tayo ng maha na nangyayari sa cornstarch. So ito mga ka-idol, maaga tayong umpisa para magkayod ng niyog mga ka-idol. At pagkatapos nyan mga ka-idol, makayod natin ay apagain natin ito. At siya ang magsisilbing panluto natin doon sa cornstarch. So ito ay malapit-lapit nang namayari at dito ay uumpisa na nating magtimpla rito sa taluwasi mga ka-idol. Ito mga ka-idol yung gata at nilagay na natin dyan yung cornstarch at saka mga 1 kilong cornstarch yata yun. Tapos nilagyan natin ng gatas. So nilagyan pa natin dyan ng asukal at timplado na. At pagkatapos makuha natin ang timpla niya mga ka-idol ay atin ang lalagyan natin ng isa pang recipe. Ito yung mais para nang sa ganun ay may kaunting may kaunting sarap din kahit papaano. Hindi man siya special pero dahil gagawin natin ito, ito yung simpleng mahalang dito sa probinsya at bilang isang regalo natin sa ating may birthday na nanay. So yan, ginawa natin to dahil ibibigay nga natin. So sa 1 kilo gagawa dito halos ng 2 ahon sa isang tray. So ayos na mga ka-idol yung ating maha na ito at tunaw na. So ngayon mga ka-idol, nilagay na natin dito sa apoy mga ka-idol nang sa ganun nga ni ay medyo kumulo na ito at nang sa ganun ay mag-umpisa na siyang magsimula sa pagluluto. So dito mga ka-idol ay talagang mahabang haluan ito. Hindi mo kasi pwede siyang pabayaan dahil pag pinabayaanan mo yan ay titigas agad yung pinakang ilalim, magtututong. Pag nagkaroon ng tutong, maiba na mga ka-idol yun, maitim. So talagang mahabang pasyensya rito hanggang sa makuha natin yung texture o yung talagang yung sinasabi dito sa amin sa probinsya, yung nagmamatang kalabaw na. So ganito mga ka-idol, halo tayo ng halo dito at siguro sa 1 kilo mga ka-idol ay may 1 oras yata ako dito nagluto kasi pag isa lang kasi din ang nagluto nito ay mahirap kailangan dalawa kasi may alalay, itataktak, ay napakahirap. So talagang matagal, halos oras ang ginugol natin dito sa paggawa ng maha sapagkat ito nga ay medyo mahirap-hirap gawin. At ito nga ngayon mga ka-idol ay inaangat ko ay talagang medyo medyo nagabagkat-bagkat na at dito sa puntong ito ay dinalawang kamay ko na dahil medyo matigas yung matigas na, nagsisimula na siyang mabuo yung kukuhain natin yung talagang tamang yung tamang luto niya. Yan kita nyo naman mga ka-idol, dinalawa ko na kasi hindi bastang paghalo lang, pag isang kamay lang ay hindi mo kakayanin kailangan dalawa na. Yan so ang ginamit kong apoy dito mga ka-idol ay ayang-ayang lang kung tawagin dito sa amin, yung alalay lang ba, kaya alay-alay lang din yung luto, hindi man bigla. So maganda kung ganun mga ka-idol yung ating ginagawa na parang alalay lang talaga. Yan, ayan kitang kita naman talagang ganito talaga pala ang paggawa ng maha. So bali ito yung natutunan lang namin sa parting Bicol mga ka-idol dahil sila mahilig din gumawa ng ganyang mga pagkain o kakanin. So nagawa natin nga nito mga ka-idol dahil ireregalo natin at ibibigay sa may birthday. So ngayon malapit nang maluto ito mga ka-idol. So haba ng kahalo dito mula sa simula hanggang sa mayari, halo hanggang sa makuha natin yung at ito na nga yung mga ka-idol yung luto na ililipat natin to sa tray. Yan kitang kita naman mga idol. Hindi pa siya gaanong matigas pero yan ang tamang kwan kasi na yan magtitigbi na yan. Ayan, yun yung natawag ditong maha sa probinsya, yung maha na yari sa cornstarch.
So yan mga kaidol, at talagang ay takam na ako dito mga kaidol sa mahana ito. At talagang nakakamiss yung ganitong mga luto dahil minsan lang magluto ng ganito dahil nga pag may mga okasyon. Oh, yan mga kaidol, 2 tray halos ang nagawa natin sa 1 kilo. So dito katulong ko nga ni aking partner para sa ganun ay ayan nilasahan pa kinamay. Grabe. O di ba? Yun lamang po mga kaidol, at maraming salamat po sa inyo. At nilagyan pa natin ng mani sa ibabaw para naman may kaunting magandang tingnan. At thank you for watching.